What's up mga ka-PG? This is Echo and welcome to Hungry Buddies. For this episode, samahan nyo kami dahil nandito kami sa isang 5-star karinderya, ang Chicks ni Otit. Wait, syempre hindi tayo kumpleto kung wala ang ating Hungry Jurados. So again mga ka-PG, nandito na kami sa loob ng Chicks ni Otit sa may Tagaytay branch. So ang in-order pala namin dito is yung mga best seller nila. So nandito ang pork sisig, tuna panga, beef caldereta, and chicken inasal. Ready na kami tikman dahil kami ay gutom na. Mga ka-PG, patay gutom. Tara! Wala natin. Kainan na tayo. Kung gutom na ako, pero ang sarap ng sisig. Yum. Oh yeah. So hi mga ka-PG, we're back. So grabe, nabusog ako doon. Kayo ba mga ka-PG? Nabusog ba kayo? Kamusta naman experience nyo doon? Ako first time ko sa Chicks ni Otit. For the gutom ako nung nag-start yung shoot. Nabusog naman ako actually. Doon sa apat na in-order nating ulam, anong pinaka gusto mo doon? Ang pinaka nasarapan ako, parang hirap mamili ang pinaka nagustuhan ko, yung panga. Tuna panga. Kinilig talaga sa panga. So, flavorful siya. Masarap yung pagkaka-marinade niya. Lasang-lasa ko yung ginamit nilang lemon. Yung lambot niya, hindi siya yung lambot na parang matandang isda yung ginamit. Fresh yung fish na ginamit nila. Yung texture ng balat ng fish, may pagka-crunchy din siya. Na-appreciate ko kasi yung mga food na soft sa loob, pero yung labas, parang tostado. Parang ganun. Okay. So toasted. Hindi mo natatawa, Echo. May naisip lang ako. Toasted daw sa labas pero soft yung loob. Ikaw, Hazel, anong nagustuhan mo dun sa Yung beef caldereta, na bestseller ng Chicks ni Otits. I liked it kasi malambot yung baka. Tapos hindi siya malansa. Wala siyang malansa na aftertaste. Meron kasi iba-ibang kalderete. Sila yung tomato base ba? Meron kasi parang peanut sauce yung base. Ganon. Sarap na. ba? Hindi ako makamupon sa soft yung loob. Hindi. Gusto ko yung chicken. Mahilig kasi ako kumain ng chicken. Chicken inasal. Hindi nagsawa sa chicken. Pero masarap yung chicken nila. Pang 5-star talaga. 5-star. 5-star karinderya. So ngayon, i-rate na natin isa-isa yung mga in-order nating bestseller. Rate it from 1 to 5. 5 being is the highest. Okay. So sa sisig, 3. 3 lang for me. Kasi sa lahat ng napupuntahan kong mga kainan, umorder talaga ako ng sisig. And may hinahanap akong parang mamayo siya, ganon. Tapos maraming sili and onion.
So for me, yung sisig naman ng Chicks ni Otit, I'll give it 3.7. Simply because agyo kay Echo, parang gusto natin yung creamy mayonnaise na taste sa sisig kasi talagang ano siya, kumbaga nagbibigay siya ng extra umami flavor. Oh, umami. Linamnam. Linamnam na flavor. Sa akin, 3.5. Oo, 3.5. Actually, na-appreciate ko yung texture nung sisig nila. Crunchy, na medyo tostado na naman. yung outer. Oo. Nagkulang lang talaga siya sa sibuyas, number 1. Second, masyado siyang dry. For me, ang gusto kong sisig yung Wet? Oo. Yung medyo wet-wet ng konti. Oo. Ba't di mo daw sinabawan? Sinabawang sisig. Hindi, pero masarap siya. Masarap siya. Hindi naman siya bumagsak. Pasado pa rin naman siya. Okay, so next is yung tuna panga. 4.5 out of 5. Gaya nga nasabi ni Jeff kanina, malaki yung order, di ba? Tapos, parang isang buong plato yata yun eh. Tapos malambot, lasang-lasa mo yung ninamnam. Sa tuna pa nga naman ng Chicks ni Otit, I'll give it a 4.5 din. Same kay Echo, di ba? 4.5. Yeah, 4.5. Ayun, malaki yung serving. Tapos para talaga siya sa sakto siya sa, actually pwede pa nga siya sa 4 to 5 nakatao. Malaman yung panga. And I appreciate na naglagay sila doon ng kamatis, ng lemon, maganda yung presentation. So 4.5. Sa akin, si tuna pa nga, 4.7. Oh, lumabang lang ng 0.2. Sobrang na-appreciate ko yung generosity nila. Ang laki ng serving. Hindi nila tinipid. And kung mahilig ka sa seafood and bawal ka ng mga sinful na food, yun talaga yung best na order for you. So, sobrang sulit. Actually, kung magpupunta ako sa Chicks ni Otit ulit, yun yung isa sa o-orderin ko ulit. Nice. Tuna pa nga. For beef caldereta, siguro 4.5 din sa akin. Kasi yung beef, di ba, alam natin, mahirap yun yan eh. Oo. Lutuin. Pero yung kanila, isang tusok mo lang. Tusok. Baon agad. Ay, Disney friendly hindi, tayo. tsaka ang lambot niya sobra, kaya hindi siya mahirap nguyain. So, 4.5. Dahil yun yung pipiliin ko ulit kung kakain ako sa Chicks ni Otit ulit, I'd give it a 4.8. Na-appreciate ko talaga lahat ng klase ng luto ng kaldereta na iba-iba. Siguro magfa-5 sana siya kung madaming sabaw. So yun po, sana madami yung mas saucy siya next time. Yun. Sa akin, 3.5. 3.5 kasi maganda yung yung softness niya. Tender yung beef na pagkakaluto. Hindi siya mahirap nguyain. So, yung mga walang ipin dyan or nahihirapan ng ngumuya, para sa inyo talaga to. Para sa inyo. Talaga. Kasi yung ibang beef, di ba, parang napaka-chewy na. Mahirap ng nguyain. Oo, parang bubblegum na. Oo. So, ito, sobrang galing ng maganda yung style nila. Okay din yung heat ng ng spiciness. Medyo, kumbaga, hindi ka nagka-climax. Parang papunta na doon. Pero, hindi, kumbaga parang nabitin, parang, ito yung, yung kasi syempre yung experience ng pagkain, di ba? Parang dahan-dahan, tapos bandang dulo, spiciness. Okay yung dulo niya sa ka-start pero yung gitna niya medyo nagkulang lang ako sa flavor niya. Yun. Pero overall, masarap naman din siya and highly recommended siya sa mga titos and titas out there. Pero hindi kasi siya yung star ng show, yung tuna pang. Inaaway! Nag-away bigla sa pagkain. And then, yung ating last na Ayan. in order is yung chicken inasal. So, siguro gawin ko siyang 5. Yes, parang may 5 ako. Kasi masarap talaga siya, parang pang 5-star hotel, pang 5-star karinderya talaga siya. Tsaka yung balat niya, tsaka yung lasang-lasa talaga. So, ako siguro 4.5.
Hindi ko kasi siya masyado nakain kasi ang layo niya. Nandito kasi siya sa gilid. Tapos parang nasa harapan ko lang yung sisig tsaka yung tutang panga. Pero masarap siya actually nung pinatikim sa akin ni Echo. Malinamnam siya. So alam mo na na-marinate siya ng matagal. So kaya nanonood yung lasa nung marinate. So 4.5. Sa akin, 4. Ano lang, medyo dry na naman yung chicken. Or baka kasi sip-sip mo na lahat. Pero ang kulang lang siya sa juiciness pa. So for the overall experience kay Chicks ni Otit, so 4.8 sa akin. Oh. Yeah. Kasi yung ambience niya, 'di ba, parang ang ganda rin sa loob kahit open, yung naka-open. Oo, hindi siya naka-aircon, 'di ba? Kaya pag pumunta kayo doon, pagpasok nyo pa lang, daman-daman niyo na yung vibes. And then yung mga crew, mababait din sila and then mabibilis din. In terms din sa for me, yung bilis nung serving, goods din. Ako siguro same lang din kay Echo. Overall, food, ambience, price range na din kasi parang they would cater sa mas malalaking groups talaga. Tapos malalaki din naman yung servings kahit paano. I also like the CR. Ang bango ng CR nila. Kompleto. May soap, may tissue. Ay, talaga? Oo. Di ka nag-check ng CR na. Pero Hindi ka maganda pa yung CR nag-CR. nila. Malinis. So, yun. Maganda din yung location nila, no? Maganda yung parking. Tsaka na-appreciate ko yung fact na kasi ang slogan nila is like 5-star karinderya, Karinderya. diba? So, naano mo siya, parang nahihila mo yung masa, kumbaga. Hindi siya nakaka-intimidate puntahan. At the same time, ang ganda nung service. So, yun. Shout out sa crew ng Chicks ni Otit. Overall experience, 4.8. Actually, sobrang ganda nga ng location niya. Diba? Hindi siya mahirap hanapin. Tapos, yung parking lot, sobrang dali lang namin nakapag-park. Yung food, napakabilis din ma-serve. And very friendly lahat ng staff and crew. Tapos, meron pa nagsaserenade sa amin kanina. Oh, diba? yeah. Si Kuya. Shout out kay Yun, and Kuya. very, yung very homey rin ng dating nila. Kudos kay Miss Wilma Dasen. Maganda yung, Oh, yeah. yung concept ng kanilang restaurant. So there you have it, mga ka-PG. But before we go, parang may naano lang akong takeaways. Okay. Kay Jeff. Takeaways kay Jeff. Napansin ko na. yung mga pagkain gusto niya, ano tawag doon? Yung soft sa loob. Crunchy sa labas. Tapos may pagka-wet. Ayan. Maghahanap po kami ng mga ganun. Kaya sa susunod, maghahanap kami para kay Jeff. Para ma-achieve niya natin yung 5. Yeah. So hanggang dito na lang, mga ka-PG. So thank you for watching. So abangan niyo po kami ulit sa aming next episode ng Hungry Buddies. Bye-bye! Bye-bye! Ay, sabit lang. Isa pa. Subo mo tayo sa mo. Diba mo na lang ulit. Sige, kaya Ben. Yung kanda. Maliit lang siya. Sino kinain ko? Wala sabaw. Lalo ko. Ang nilagay ko kasi chicken oil. Beef kasi yun.